Pagpasok pa lang ng bagong taon ay mas lalong nag-init ang Philippine boxing. Kakatapos pa lang ng walang humpay na paputok, abay may isang pumutok na namang pinag-uusapan sa cyberspace. Tumataas ang tensyon ngayon sa pagitan ng dalawa nating magagaling na atleta. Kapag maangas ka, mabinta ka talaga. Kaya yun, tinutuloy-tuloy ko na kasi yung angas ko, hindi naman yan parang nag-aangas ka tapos walang ibubuga. Parehong dating kampyon, parehong Bisaya at parehong may ibubuga sa lona. Sabi ko nga sa'yo na minsan lang yung laban na ganun dumating sa akin o sa amin bilang boksingero. Kaya kumbaga masakit ko sa masakit, pero pag siyempre boxer tayo the whole train nararamdaman mo na yung sakit na yun Hindi maiwasang sila'y pagharapin ng Pinoy boxing fans dahil iisang dibisyon o tadtaran lang ang tinutungtungan. Yung angas talaga, nakukuha ko yung angas. Parang diyan ako nakilala Dati tahimik lang kasi ako Pero kung tatahimik ka lang, walang manunood sa'yo Tara, pag-usapan natin ang ganap sa Super Bantamweight Division at ang estado natin ngayon sa pandaigdigang tagisan. Hanggang pag-aangas na lang ba at tapos na nga ba talaga ang era ni Cuadro Alas? At ano kaya ang susunod na hakbang ng kani-kanilang karera? Pero na-outjob siya ni Tapales. Hindi pumapasok ng bara-bara si Tapales. Sa videong ito ay susubukan nating himayin ang iba't ibang anggulo sa balanseng pamamaraan. Nariyan ang kanilang mga performance sa previous fights nila, current team, skills at edad. Pati na rin ang momentum patungong kampyonato. At syempre, ang stats at achievements rin ng dalawa nating pambato. Disclaimer lang na ito'y fantasy fight lamang at base sa komplikasyon ng dalawang kampo ay medyo malabong mangyari ito. Pero boxing is business, ika nga, at medyo malikot ang isip ng mga boxing fans. Isa ito sa ilang beses lamang na nangyari na may dalawang Pinoy boxers ang ikinukumpara. Hati ang opinyon ng marami at minsan pa nga ay nagkakatoksikan na. Pasadaan muna natin ang ganap at maiksing background ng dalawa. Mga Cuadro Alas fans ay nag-aantay pa rin ng movement kung ano o sino ang susunod na katunggali. Ayon sa kampo niya ay mag-abang na lang ng pasabog dahil susungkit raw sila ng bigating laban this year. Base sa mga komento ng mga panatiko ay nababansagang boy hingal si Casimero dahil raw sa agarang kapaguran nito in early rounds. Hindi may tatangging may kaibahan nga kung ikukumpara sa dati niyang postura noong nasa MP pa. No way, you are no monster. I'm a rare monster. Kapag itong versyon ng Cuadro Alas noong 2019 kung kailan pinataob niya ang 4 sa isang taon, ang makatunggali ni Inoue abay masasabi nating papantay o may tsansa. Sana maibalik ang dating stamina at tiwala naman tayo kahit nagkakaedad na. Habang si Tapales naman ay inaasahang babalik sa second quarter ng 2024. Biguman via 10th round knockout ay maraming bumilib sa ibinigay niyang performance. Kung ikukumpara sa mga recent fights ni Inoue, itong nightmare ng Lanao ay kahit papaano nagbigay ng excitement sa laban. May mga pagkakataong nako-corner ni Tapales ang hapon at natatamaan. Base sa CompuBox, mas maganda ang numero ni Tapales kumpara kina Fulton at Butler. Sadyang ibang klaseng knockout artist lang talaga si Inoue dahil magang-maga at pipinturan ang itsura ng kalaban. Kapag umakyat ng featherweight at ang mga titulo ay bibitawan, isa si Tapales sa maaaring magkaroon agad ng title shot. Magaling sa depensa, saktong-sakto ang mga placements at magaling pumili ng big punches sa tamang pagkakataon. May mga awkward overhand at uppercut na magugulat ka na lang dahil tumatama. But there's the catch. Never pang nakadepensa si Tapales ng titulo sa kanyang buong karera.
dahil noong nasa bantamweight at first title defense niya ay sumobra sa timbang. Sayang dahil TKO sana ang Japanese mandatory challenger sa 11th round. Habang si Casimero naman ay isang batikang 3-division world champion. Never itong natalo kapag siya ang may hawak sa titulo. Ang kaso, natatanggalan ng sinturon sa kadahilan ng nagkakasakit at hindi magandang kondisyon. Narito ang stats ng dalawa nating bida. Sa record pa lang ay makikitang batikan na ang dalawa sa daming labang dinaanan. Ang bilang ng knockout ay halos pantay lang, ngunit maraming title bout si Casimero na knockout ang resulta. Height and reach ay halos pantay lang, kaya talagang match na match itong dalawa. Matanda ng 3 taon si Casimero, bakbakan sa pagitan ng orthodox at southpaw. At halos pantay lang ang pro experience ng dalawang veterano. Pagpasok pa lang ng bagong taon ay mas lalong nag-init ang Philippine boxing. Parehong pambato ng kani-kanilang boxing stable, kaya sila din ang naghaharap sa dulo tuwing may boxing event. Hanggang ngayon, akalain mong nagkokompetensya pa rin sila sa isang dibisyon. Parehong magaling sa depensa at mautak maglaro. Nakita natin kung paano gumalaw si Casimero kontra sa laging nakataas ang kamay na si Milan Melindo sa sparring nila. Umuulan ang suntok sa iba't ibang anggulo habang ang katunggali ay hirap makakounter. Ngunit nakita rin natin kung paano pumuntos at makipagsabayan ang isang Tapales kontra sa isang knockout artist na si Akhmadaliev. Kaya upset ang resulta dahil sa diskarte at accuracy ng Pinoy. Kaya ano sa palagay nyo? Kung sakaling magharap ngayong 2024 ang dalawang ito, sino sa tingin mo ang mananaig? He's got personality, he's got conditioning, he's got power. May babalik kaya ni Cuadro Alas ang dating angas at stamina para mabura ang bansag na boy hingal sa kanya? O pupuntusan lang siya ni Tapales hanggang mapagod sa dulo? I gotta say, man, I'm more impressed watching Marlon Tapales live than I was in the tapes that I saw. He really is a sharp, strong puncher with excellent timing. Angas ng Pinas pero may pusong wagas. Isang nakakapanabik na fantasy match ng dalawang magigiting na Pilipinong boksingero.